Live na po tayo. Hello po. Live na tayo guys. Live. Pakipasa na lang ang ating mga links dyan. Hello. Yan na. Wala, naipasa na agad. Sino nagpasa? Wah, nandyan si Pastora Jim. Ayos ah. Hello po. Diyan, mayroon na. Part 7. Kumusta na kayo? Sana mga lahi ng Diyos, mga wangis at katulad ng Diyos. Ipasa na lang doon, Pastor Jack, yung sa kabila, sa leaders. Kaya po natin pinagsisikapan na may pagpatuloy itong ating mga pagtuturo dahil mayroon po tayo gustong linawin, liwanagin sa mga kapatiran. Dahil iba po ang Christ in you. Iba pong tumanggap tayo kay Kristo, o Christ in us. Ito ay pag-asa sa kaluwalhatian. Iba po ang pag-asa kaysa yung pag-asa na yon ay nahayag na. So, iba po ang Christ in us kaysa sa we are in Christ. Ang Christ in us ay pag-asa pa lang sa kaluwalhatian. Pero napakahalaga na mayroon ka ng pag-asa sa kaluwalhatian. At ang salitang kaluwalhatian po ay hindi po ito basta. Pag sinabing kaluwalhatian, ito po ay Diyos. Wala pong kaluwalhatian kang makita sa mundong hindi nakikita at maging dito sa mundong ito na hindi po Diyos. Pag nariyan ang kaluwalhatian, sigurado nandiyan ang Diyos. Dahil ang kaluwalhatian at ang Diyos ay iisa. So, biro mo ay pag-asa ka sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, pag-asa ka na magkatawang Diyos. At hindi ka. Si Kristo, nakapuspusan ng Diyos, sumasayo. Ngayon, may pag-asa ka na. So, itong kaluwalhatian, ito po yung kinakatakutan ng lahat ng kadiliman, lahat ng kalamidad, lahat ng disgrasya, lahat ng hukbo ng dyablo. Hindi po sila makalapit sa kaluwalhatian. Kasi ang kaluwalhatian ay Diyos. Pero kung may pag-asa nga tayo, hindi naman nahayag ang kaluwalhatian, maiwan na ito ay reliyon o ito ay haka lamang. Kaya ang sabi, lahat ng mga may buhay Kristo, kapag nahayag ang buhay Kristo, mahayag din ang kaluwalhatian. Ibig sabihin na mahayag ang paging Diyos. So, napakarami nating kapatiran, Kristiyano, na kontento na sila. Sumimba, hindi masama magsimba. Magbigay ng pera doon,
Hindi masamang magbigay ng pera. At umuwi. Okay na. Kristyanismo na sa kanila yun. Kaya ito nga yung kalamidad. COVID. Tingnan mo. Obserbahan niyo po. Maging sa inyong church. Hindi naman naka-live, naka-public, maging yung pastor, ang preachers, lahat ng mga leaders, naka-face mask sa loob ng church nila. Hindi po tinutuligsa natin dahil kung sa loob ng church at walang ibang nakakita, naka-face mask ka. Ibig sabihin, takot ka. Kung nakasara naman ang simbahan at lahat kayo naka-face mask, ano ibig sabihin? May kaluwalhatian? Wala. Nahayag ang kaluwalhatian o hindi? So dito sa ating live, kung ang maririnig mo rito, katulad din lang ng narinig natin sa church natin, huwag ka na umatin dito, huwag ka makinig. Sayang lang panahon mo dito. Pero kung makinig ka man, at ang marinig mo dito, hindi mo narinig sa church mo, abay, mag-isip-isip ka, teka, pakinggan ko to, baka may mapulot ako rito. Di ba? Kaya, ito ang ating adikain. Hindi ko sinasabing masama mag-face mask. Doon sa loob ng bahay mo, nag-face mask ka ba? Isa loob ka ng kaharian ng Diyos. Nasa church. Alam mo ba kung ano ang church? Katawan ng Diyos na kaluwalhatian. Sorry kung may nasaktan. Alright. Alright. Ayan na, hala, nandiyan na sila. Ilan? Alright. Hindi po tayo nanunuligsa. Sino mang pastor, Kristiyano, ang atin lamang gustong ipagpilitan ay ang isang katanungan na dapat masagot. Sino ka, Kristiyano? Ano ka? So, punta tayo sa ating talata. Yung kung nababasa nyo ang ating pamagat. Punta tayo sa unang Timoteo chapter 3 verse 16. Kung maalala mo yung John 3:16, dapat maalala din natin ang unang Timoteo 3:16. Dahil yung John 3:16, nandun ang exchange, atonement. Atonement. Ang atonement means exchange. So dito sa unang Timoteo, naganap ang exchange. Right? 1 Timothy chapter 3 verse 16. Basahin natin. Unang Timothy chapter 3. Yan natin kung magsimulan natin sa 16. 16 na, okay. Andiyan na po kayo. Alam niyo yung mga, baka sana nakinig yung mga kamag-anak na mga nandyan sa chat natin. Kasi po, hindi po totoo. Ulitin ko. Kasinungalingan po na okay ka. Pero wala kang alam sa katawan. Dahil tamad tayo
basahin man lang ang Bible. Hindi po okay. Huwag ka maniniwala na okay ka dahil nagsisimba ka. Huwag ka maniniwala na okay ka sa harapan ni COVID kung wala kang alam sa tunay mong katauhan. Hindi ka okay, kapatid. Ulitin ko, hindi ka okay. Maya-maya lang madampian ka ng COVID. Patayin ka niya. Papatayin ka niya. Hindi po okay. Na minsan, nagre-read ka lang, nagsisin ka lang sa mga turo, pero wala kang pakialam. Hindi ka okay, kapatid. Tandaan mo, marami ng milyonaryo pinatay si COVID. Kahit anong dami ng pera mo, kung hindi mo kilala kung sino ka, dahil tamad tayo magbasa at unawain ang Biblia, dahil okay na yung ating denominasyon at sekta, kapatid, hindi ka okay. Yan ang sinasabi, matakot ka. Kaya puro katakot, di ba? Pero kung makinig ka sa tunay mong katauhan, okay ka. Kung paniwalaan. Hindi po okay. Baka akala mo, komportable ka, ha? May face mask, may face shield ka. Na. Pag natsambahan mo pa ang vaccine na mayroong microchips, lalong hindi ka okay. Gagawin ka nila ng robot, kung matanda ka na, papatayin ka nila. Alam mo ba yung microchips? Pag tinuro, tatakbo dito. Ang magmo-monitor sa'yo noon, 1980s, RFID. Ewan ko, nakita niyo siguro sa South Super Highway, sa mga highways, mga toll gates, mayroong RFID, Radio Frequency Identification. Ang RFID po, 1980s pa, dinisign nila yan. Nakita mo pag bumili ka ng, kahit na ngayon, bumili ka ng prutas, mayroong barcode, ini-scan sa computer, lalabas kung magkano. Tela, ito, damit. May barcode. Ganyan ang ginagamit. Nung araw, ginagamit nila shortwave frequency. Shortwave radio frequency. Kahit saan ka sa buong mundo, masasagap ka niya. Pero ngayon, matindi na, kapatid. May TikTok na eh. May Messenger na, kung ano-ano na. Ha? Ang ibig sabihin, pag mayroon kang chip dito, nakamonitor ka. Pag delikado kang tao, mamonitor ka. Itong chip na ito, ayon doon sa scientifico na nagsabi, kung halimbawa wala ka pang tanim na chip, hindi ka kumakain ng bagoong dahil puti ka, Caucasian ka, lalagyan nila dito ng program na sarap ka na ngayon sa bagoong. Mga address na hindi mo alam, tao na hindi mo kilala, i-feed nila dito. Alam mo ang address. Ang isang malupit doon kayo umalis. Ang scientifico na yun. Narinig ko siya 1989. Nakikinig ako sa shortwave radio sa Amerika. Kaya daw burahin ang pagmamahal mo sa kamag-anak mo ng chip na yun. Pag humadlang ang kamag-anak mo sa misyon mo, biro mo, address na hindi mo alam dati, alam mo? Noon yun, ha? 1988. At 1989 ko siya narinig, pero early 80s pa raw, plansado na yun. Noong 1989, sinabi niya,
ang tanging piniperfecto daw ng mga siyentipiko na yun na kasama niya ay utak na lang. Perpekto na ng dugo, perpekto na ng laman para gumawa ng generic man, tao. Noon pa yun. Wala pang Skype noon. Wala pang TikTok. So, saan ka tatakbo sa panahon ngayon? Kung sabi ng siyentipiko, alam mo, ini-introduce nila sa publiko ng mga teknolohiya. Sabi niya, kaya pinahintulutan nila i-expose sa publiko yan dahil sila ay at least 50 years ahead sila dyan. 50 taon sila advance sa hinahawakan ng cellphone. Sabi niya, pag na-introduce na sa publiko ang teknolohiya na yan, ibig sabihin basura na sa kanila yan. Now, kung totoo na ang COVID ay gawa ng cell sites o whatever, di ako magaling sa ganyan, kung totoo, saan ka pupunta? Tanging may DNA ng Diyos na nahayag lamang ang hindi pwedeng tablan. Turukan ka man ng lason, kapatid, hindi ka maaano. Pero, sino ang aasahan mo para maganap ito sa iyo? Diyos? No. Ikaw ang may responsibilidad. Buntot mo, hila mo. Binigay lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, sa iyo at sa akin. Lahat ng susi ibinigay sa atin. Nasa atin kung pag-aralan natin gamitin ito o hindi. Pero kung okay na sa iyo, maging normal katulad nila, wala namang problema. Pag namatay ka, makilibing kami sa iyo. Makiiyak din kami. Paano kung totoo ang Bible? Ayon sa Pilipos, na ikaw ang magdidesisyon kung kailan ka alis sa mundo. Paano kung totoo? At nasa Bible, topic na natin pag may time tayo. O mga guys, yan na, meron na kayong topic ha. Pilipos 1, 12, 13. Dito tayo sa 1 Timothy chapter 3:16. Basahin natin. Ikaw ito, kapatid, at ako. Sa King James Version, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe in the world, receive up into glory. Paano kung ikaw ito? Father Almighty, salamat po sa gabing ito. At ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Makikinig kami, Ama. Banal na Espiritu, Daddy, Aba, makikinig po kami sa iyo. Sa gabing ito. Upang tunay namin ma-exercise ang aming lahi sa mundong ito. Ama, alam ko nagagalak ka, Aba, Daddy, great I am. Dahil patuloy namin hinahalungkat ang itinatago mo. Sinabi mo, kaluwalhatian mo itago ang bagay. Kaluwalhatian naman ng iyong mga hari
halungkatin ang mga bagay na ito. Kaya narito kami, kapuspusan mo, Aba, Daddy, halungkatin namin ito. Dahil bayad ito ng banal na dugo mo. Bayad ito. Hindi namin sasayangin hanggat maaari ang binayad ng banal na buhay mo. Pinagpalit mo rito. Yeah, Father, salamat at ang bawat makinig ay makikinamang sa gabing ito. Dahil ikaw mismo ang aming pag-uusapan. We give you all the glory and the honor and the dominion in the mighty name of our righteousness and our life. Jesus Christ of Nazareth. Receive it, Father. We bless you. Amen. Hallelujah. Angels of God, go forth, guys. Go forth. Do your job in Jesus' mighty name. I dispatch you. Tagalogin natin. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yung hayag sa laman, pinagpaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, titanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Balik tayo sa King James. Gusto ko may mapansin kayo. And without controversy, walang pagtatalo, walang kaduda-duda. Great, matindi, kamangha-mangha, sabi niya, ang hiwaga ng godlike o godliness. Tingnan mo salitang godliness. Hiwaga ng godlikeness. Ang godlikeness, katulad ng Diyos. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao na ating wangis at ating katulad. Ito ang hiwaga na ito. Naganap dito. Ikaw ito, kapatid. Ulitin ko, ang kalaban mo, hukbo ng mga Diyos. Kung Kristiyano tayo, ngunit ang alam natin, hiwalay tayo sa Diyos, aasa tayo sa Diyos, na nasa labas natin, hiwalay sa atin, kapatid. Hindi maganda pakinggan, pero ang totoo niyan, sinayang natin ang buhay ng Diyos na ibinigay sa atin. Naniwala ba tayo na binigyan tayo ng buhay ng Diyos? Ang buhay ng Diyos ay siya mismo. John 3:16, for God so loved the world that He gave, binigay niya. Exchange, ang ganyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya, maniwala lang, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po, buhay Diyos. Anong ginagawa natin sa buhay Diyos? Meron ka bang cellphone? Sino sa inyo ang may cellphone, bagong-bago, mamahalin, tapos binabasura mo? Sino? Pagkatanggap mo ng cellphone, yame, hindi ko kailangan. So, labas ka. Wala akong komunikasyon. Yan binigay sa atin, buhay Diyos. Katauhan niya mismo. Anong ginagawa natin? Naisip-isip ba natin? Ano ang Kristiyano? Maring hindi mo maisip kung ano yung Kristiyano dahil hindi mo naisip kung sino kalaban mo. Si COVID, wala yan. Wala yan, kapatid. Chismis pa lang yan na naging totoo sa iba. Paano kung kaharap mo mismo si Satanas? Nakaharap niyo na ba si Satanas?
Hindi mo ba alam na sa aklat ng Ikalawang Pedro sinasabi, one day with the Lord is as 1,000 years? Isang araw sa Espiritu, 1,000 taon na dito sa mundo. Now, kung may Kristiyano, halimbawa may mga 5 billion na Kristiyano, dahil ang populasyon ng mundo ay mga nasa 8 billion na. Halimbawa mga 5 billion. I-divide mo, i-bisect mo yung 1 day, 24 hours, equals 1,000 years. Alam mo ba na kung may 5 billion na Kristiyano at gusto ni Satanas bisitahin ang bawat Kristiyano sa isang araw, kaya siyang tumigil sa iyo na hindi bababa sa 1 minuto. Siya yun, ha? Ngayon, pipiliin lang niya yung mga Kristiyano na medyo alam ang greater truth. Alam mo, maraming basa na basa. Ha? Siguro palagay mo mga 2 billion. Sabi niya 3 million, 3 billion. Kayo ha, mga general ko, kayo dyan magbisita sa kanila araw-araw. Ito lang mga pastor na ito. Ito lang mga leaders na ito, bisitahin ko. Pwede titigil session ng at least 3 minutes. Araw-araw. Eh kung hindi ka naman mahilig magbulay-bulay ng salita, sabi ng isang barangay captain na Diablo, ako na bahala dito. Titigilan ko ito ng mga 20 minutos araw-araw. Baka hindi nyo alam. Minsan, obserbahan mo sarili mo. Pag may nagsabi sa iyo ng mga salita na nakaka-offend, ting! Automatic. Galit tayo. Offend tayo sa manloob natin. Akala mo ikaw yon. Espiritu yun, kapatid. Yan maraming nakakapatay sa loob ng bilibid. Yan palagi ang aking mensahe. Natanong ko, ilang napatay mo, pastor? 3, pastor eh. So, anong sentensya mo? Try for life. Sa palagay mo, kung sa katinuan ka ngayon, napatay mo yan. Palagay ko ngayon, kahit sampalin niya, hindi ko siya gagalawin. Bakit niya napatay? Because of the spirit of murder. Nung napatay mo, nagising ka ba? Oo, pastor. Nung nagising ako, iyak ako ng iyak. Bakit ko napatay? Blackout ka. Saan galing yan? Tapos kikristyano lang tayo na okay lang. Hindi mo alam kung ano ang espiritu. Tapos ka. Pero hindi mo ba alam na ikaw ay espiritu rin? Mataas ka pa sa kanila. Tingnan mo itang dyan. Oh, 1 Timothy. Timothy, without controversy, great is the mystery of godlikeness. Underline mo sa Bible mo, godliness means godlikeness. Godlike. Katulad ng Diyos. Misteryo daw ito, hiwaga. Kaya nga hindi matanggap ng iba. Itong godlike na ito, katulad ng Diyos, Diyos mismo ito, ay nagmanifest daw sa laman. Hindi lamang si Jesus Christ ito. Hindi ba si Jesus Christ ay ulo? Sino ang katawan? Sino nasa katawan? Tingnan mo kung may katawan ka. Paniwala lang, puhunan mo dito kapatid. Para hindi ka kaitablan ng COVID. Was manifested or manifest in the flesh. Naging katawan ng Diyos. Nakikita. At itong katawan na ito, kapuspusan niya. Sa mundong nakikita, kapag ang sinasabing Diyos walang katawan, wala siyang kapangyarihan dito. Wala siyang karapatan sa mundong ito.
justified in the Spirit. Anong sinasabing justified in the Spirit? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kapatid. Nakita ang katawan na ito na matuwid, righteous, tama. Walang sino mong pwedeng humusga sa kanya. Unang Korinto 2:15. Wala! Pero siya'y huhusga. Every tongue that rises against thee, you condemn. Why? Ito ang mana mo. At ang iyong katuwiran, mismo katuwiran ng Diyos. Ito yun. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, siya na hindi nagkasala, naging makasalanan para sa iyo, upang ikaw at ako maging katuwiran ng Diyos. Itong sinasabi niya, justified in the Spirit. Sinala mabuti ito. Just ito. Purong ginto ito. Sa mata ng Espiritu ng mundo, ginto kang puro, kapatid. Kaya lang, kung ang gintong puro na ito hindi nahayag, sasakmalin ka ni COVID. Nakita ng mga anghel ito. Hanggang ngayon nakikita ng anghel. Ikaw at ako. Bakit? Ikaw ang kanyang buto at laman. Ang Diyos may buto at laman. Ikaw. Let us make man in our image after our likeness. Like God, ikaw yun. Paniwala lang, puhunan mo dito, kapatid. Tingnan mo. Ano susunod? Nakita ng mga anghel. Pag wala ka, kapatid, sa kamalayan na ito, wala tayo sa tunay nating pagkatao. Hindi tayo nakikita ng anghel. Creation is in travail. Namimigati ang paligid. Maging yung mga anghel. Hinahanap nilang kahayagan ng mga anak ng Diyos. Pag nahayag, sabi niya, ito ang anak ng Diyos. Nagsalita! Kuyog sila. Ano ang gusto mo sa'yo? Anong gusto mo? Kitang-kita ka nila. Dinig na dinig ka nila. Ito, sabi niya, hiwaga ng kabanalan. Hiwaga ng pagiging godlike. At ito, ang katotohanan na ito, ipinarangaral sa mga bansa. Bakit? Dahil ikaw at ako ang pagpapala sa mga bansa. Ikaw at ako, ulitin ko, ikaw at ako. Si I am na nasa laman, pagpapala sa mga bansa. Kaya saan ka man naroon ngayon, kapatid? Ano man trabaho, opisina mo, factory mo, barangay mo, tandaan mo, hindi makikita ang pagpapala kung ikaw at ako hindi naniniwala na tayo ang nakikitang Diyos. Masakit pakinggan. Dahil nakasanay na natin tayo tawagin tao lamang. Dalawang taon na tayo halos nagtuturo sa live na ikaw ang buto at laman ni Kristo. Si Kristo, kapuspusan ng Diyos. So kung ang buhay natin Kristo, tayo ang kapuspusan ng Diyos. Hindi ba marapat tawagin tayo na pagpapala? Bakit hanggang ngayon ay naghihirap tayo?
Dahil ang paniniwala sa puso, iba. Wala ka namang ibang gawin kundi paniwalaan. Galit ka pa sa tunay mong katauhan. Sinampalatayanan sa sanlibutan. Pag hindi nahayag itong godlike, walang sanglibutan sa sampalataya. Alam mo kung sino ka? Tinanggap ka sa itaas sa kalawalatian. Baka sabihin mo, si Kristo yan, si Kristo yan. Hindi, patunayan natin. Patunayan natin. Saglit, punta tayo doon. Efeso chapter 1. Yan natin. Kung tamang si Kristo lang ito. Ha? Sa mga hindi na mahilig alamin, yan, matulog kayo. No problem. Kami, alamin namin ang buhay namin dito. Dito sa verse 20, Efeso 1. Yan natin kung sino ito. Ephesians chapter 1, verse 20. Na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kanan niya. Verse 21. Sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan, ibig sabihin mas mataas, higit na makapangyarihan sa lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagsakop at sa bawat pangalan na ipinangusap hindi lamang sa sanglibutang ito kundi naman sa darating. Walang mas mataas sa kanya. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Nakapuspusan niyang pumuspus ng lahat sa kanya. Sandali. Kapag basahin mga ulian, katawan niya daw, ikaw. Nasaan daw siya? Sa kanang kamay ng Ama. Doon sa itaas. Sa kalawalatian. Tingnan mo sa chapter 2. Ng Efeso. Saglit, tandaan na natin para mapatunayan natin na tayo yun. Efeso chapter 2, verse 6. At kayo'y, at tayo'y ibinangong kalakip niya. At pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay nino? Kristo Jesus na ulo ng katawan. So, malinaw ba na kung saan siya ngayon, naroon tayo? Kung tinanggap siya sa kaluwalhatian, kasama ka. Dahil ito, pinaupo pa nga. Hindi lang tinanggap pinaupo pa sa kanan ng Diyos. Kasama ka. So, anong tingin mo sa sarili mo? Anong tingin mo kay COVID? Mataas siya sa'yo? Balikan mo chapter 1. Mula verse 20, pababa. Tingin mo sa 21. Ulitin natin. Chapter 1. Ha? Ikaw ito kapatid. Basahin mo mabuti. Akala mo, haka-haka lang sinabi natin kanina. Sa kaibabawan ng lahat, sa King James Version, sabi dito, far above all, higit na mataas, malayo, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named. Ano bang pangalan? Sino may pangalan dyan? Anong pangalan nila? Ang pangalan katauhan. Higit kang mataas dyan, kapatid. May pangalan ba siya? COVID-19. Makapangyarihan ba siya? Hindi ba't ikaw nga yan? Siya ang ulo ng katawan. And every name that is named not only in this world, hindi lamang sa
2021, kapatid. May darating pa. Higit ka pa rin mataas doon. Far above. And had put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church. Church. Katawan. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Sinapatunan natin sa chapter 2, verse 6. Kasama tayo. Malinaw? Balik tayo doon sa unang Timoteo. Saka tayo magpatuloy. Sa mga nakikinig lang naman ito eh. Sa ayaw ng mga so what? Okay lang. No? Umiyak ka na lang. Pag kinagat ka ni COVID, iyak ka sa Diyos mo. Tingnan mo kung matulungan ka ng Diyos mo. Kapatid, please, hindi tayo nangangaral dito ng reliyon, denominasyon, sekta. No, ito, binabasa natin. Unang Timoteo, chapter 3, verse 16. Tingnan mo ulit. Tingnan mo kung makumbinsi ka na ngayon. Tingnan mo kung makumbinsi ka na. Ha? Nakita natin. Ilan lang sa mga patunay yung kapatid, ha? Wala tayong time, pero maraming patunay. Basahin natin mamaya. At walang pagtatalo, dakilang hiwaga ng kabanalan o pagiging katulad ng Diyos. Yung nahayag sa laman, ikaw bang buto at laman ni Kristo? Ikaw bang katawan, kapatid? Nahayag ka ba sa laman? Nahayag ba siya sa laman sa pamamagitan mo? Pinapaging banal? Teka. Kung katawan kanya, siya ang ulo. At ang ulo ay banal. Ang katawan ba banal? Hindi. Kung hindi, di pugot ulo. Iwalay dapat ang katawan sa ulo. Yan ang nangyayari sa atin. Tao lamang tayo. Hindi tayo banal. Kaya, para natin pinupugutan ang sarili natin ng ulo. Iwalay tayo sa ulo. Ang ulo banal eh. Yan o. Pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayan sa sanglibutan. Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Di ba? Tinanggap siya kanina. Pinaupo pa nga sa kanan ng Diyos. Sino kasama niya? Sino katawan niya? Ano daw siya? Ulo ng church. Sino ang church? Ikaw at ako. Kaya nakumbinsi ka hindi? Nakumbinsi ba tayo hindi? O balik tayo sa ating denominasyon. Ba't pinagsasabihin nun? Tao lang tayo. Mayroon pa tayo nagalit sa ating pastor. Sabi sa akin, ano ka ba? Sino ka ba talaga? Natural lang naman kami. Hindi maging natural ka, kapatid. No problem. Huwag mo na tawagin ang sarili mong anak ng Diyos o Kristiyano. Dahil ang Kristiyano may buhay Diyos, may buhay Kristiyan. Huwag mo sabihin natural ka. Kung gusto mo natural, bahala ka. Ang kalaban mo Diyos, ha? Okay lang. Baka buhay pa kayong pastor na yun. Sana buhay pa, nakinig nyo. Come on. Patatangan sa chapter 4 ng unang Timoteo. Lapit na tayo matapos agad. No? Chapter 4. Ito na. Ng unang Timoteo. Chapter 4, verse 6. Sabi sa verse 6, ikaw at ako ito. Ha? If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Pag pinaalala mo daw sa kapatiran ang mga bagay na ito, ikaw nga daw ay tunay, totoong representante, witness ni Yesu Cristo. Nourish up in the words of faith and of good doctrines. Marami pong may sabing may faith, pero wala silang good doctrines.
Marami tayong nakikita. Nagpapagaling dito. Nagpapalayas ng diablo. Pero wala silang good doctrine. Ano ang good? Ano ang doctrine? Ang doctrine po dito, katuruan na good. Sino ang good? Sabi ni Jesus Christ doon sa mayamang binata. Sabi ng mayamang binata, good teacher. Anong gagawin ko para maligtas? Sabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na good? Diyos lang ang good. Ibig sabihin, pag tinawag mong good, Diyos yan. Pero tinawag mo siyang good teacher. No. Hindi lang masabi ni Jesus sa kanya, ako teacher. Diyos ako. Kaya tawag mo sa akin good eh. Si Kristo. Kung ikaw may good doctrine, mabuting katuruan, Diyos lang ang nagtuturo ng mabuti. Pwede mong sabihin, may mga words of faith tayo. Iba po ang may words of faith. Iba po ang may good doctrine. Nung binagyo ang mga disipulo kasama si Kristo, ginising nila si teacher. Teacher! Baliwala pa sa yung lumbog tayo. Bumangon ang tinatawag nilang guro. Sinabi sa hangin, hangin, tama, alon, tumahimik. Tumahimik. Tapos nilingon niya ang mga disipulo. Nasaan ang inyong paniniwala? Hindi niya sinabing pinatigil niya ang hangin at ang alon dahil may paniniwala siya. Because with God, nothing is impossible. Walang restriction sa Diyos. Hindi siya nananampalataya para gawin ang nagawa na niya. Kaya pwede may pananampalataya tayo, kapatid. Pero kadalasan sumasablay pag wala tayong good o Diyos na karunungan. Good doctrine. We live by faith? Yes, 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 yes. Good. Mabuti. Pero ang nananampalataya lamang, kapatid, ay tao. Yan ang controversial. Ano? Ang Diyos ba nananampalataya? Talk to me. Hindi masama, may pananampalataya. Iba ang good doctrine. Maraming may salita ng pananampalataya pero wala silang katuruan ng Diyos mismo. Dahil hindi matanggap na sila ay godlike. Kaya pag pinaalala mo ito sa kapatiran, tunay ka nga na witness. Kinatawan ni Kristo Jesus. Ang minister po dito, ambassador. Kung ano sinasabi niya, yan ang sinasabi ni Kristo. Siya ay reconciled sa Diyos. Bumalik sa dating katauhan na isa sa Diyos. Verse 7. Manya kayo. But refuse profane and old wise fables, and exercise thyself rather unto godlikeness.
exercise daw natin ating sarili sa pagiging Diyos. Sakit na. Pero ikaw ito, kapatid. Tandaan mo, ang kalaban mo, Diyos. Hukbo po ng mga Diyos ang kalaban natin. At hindi nakikita. Ano kaya pagkasabi sa Tagalog? Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Tama rin siya, kabanalan. Wala namang banal na hindi Diyos. Magsanay ka sa pagiging Diyos. Godlike. Exercise thyself unto godlikeness. Godliness. Kabanalan. Magsanay ka. Hindi mo naman pwedeng sanayin yung kabanalan kung di kabanal, no? Hindi pwede yan. Pwede ka mo mag-exercise bilang tao, hindi ka naman tao. So pag sinay magsanay ka sa kabanalan, ibig sabihin banal ka, hindi ka lang sanay. Talk to me. Magsanay ka raw sa kabanalan. Godlikeness. Exercise thyself unto godlikeness. Kabanalan. Paano mo sanay yung sarili mo sa kabanalan likas kang makasalanan? Hindi pwede. Hindi pwede. So, likas ng makasalanan, ang likas ng makasalanan, sino makasalanan? Hindi ba ang diablo? So, kung sabihin mong likas kang makasalanan, sino tatay mo? Kaya sabi ni Jesus sa kanila, anak kayo ng tatay niyo, diablo. Hindi, pastor ako. No? Pastor kanino? Banal ka ba, pastor? Hindi. Ito naman, pambihira ako naman. No? Wala naman sa Bible yan. You know, magsanay ka sa kabanalan. Tagalog yan. Kung sabihin mo, di ka banal, paano ka masanay? Kung di ka banal, kanino ka anak? Ang tatay mo ba Diyos? Opo. Banal ba ang tatay mo? Opo. So ano ka? Di ka sa kumakasalanan. Tatay mo pala diablo. Hindi ba? Nga. Ulitin mo nga. Magsanay ka sa kabanalan. Paano ka magsanay? Ibig sabihin magsanay. Mag-exercise. I-exercise mo. Pag-aralan mo. No? May push-up kung ano-ano sa kabanalan. No? May medyo jogging. No? May inhaling. Kasama sa exercise. Di ba? Fresh air sa labas. Okay. Paano mo sanayin sarili mo sa kabanalan? Hindi ka naman banal. Sino matakot sa demonyo? At sino matakot sa iyo? Magkasama lang kayo. Bakit? Tatay niya rin, demonyo Sorry guys. Inaayos lang natin. Ha? Ano ang tatay ng mga demonyo? Ano tatay ni COVID? Demonyo hindi? Hindi demonyo, no? Ikaw, likas ka makasalanan. Sino tatay ng kasalanan? Demonyo. Diba, takot ka sa COVID. Kasama mo yun, Body-body kayo. Ba't naman siya matakot sa'yo, no? Siya ang tagapatay mo, Sana kasakarap ko kayo dito para may kasama ako tumawa-tawa naman. Tingnan mo dito, verse 8. For bodily exercise profited little. Ang pag-exercise daw natin sa body, kakaunti ang pakinabang. But godliness, godlikeness, kabanalan, buhay Diyos, katawang Diyos, is profitable unto all things. Sandali. Marami akong kakilala. Hindi sila nabubuhay sa isang linggo kapag hindi sila naka-exercise, which is good. Not bad. Pero nagka-cancer. Ganda ng katawan. Sabi ko sa'yo. Pero nagka-cancer, bye. Tingnan mo dito. Pag in-exercise daw natin, sinanay sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay at pinakikinabangan.
At hindi lang sa buhay na ito, sa darating paraw. Tingnan mo sa King James. Profitable unto all things. Ibig sabihin na unto all things. Lahat ng sitwasyon. Lahat na anggulo. Lahat ng sulok. Saan ka man naroon, tulog ka man, gising ka man, may pakinabang yan. Alam mo ba, pag natutulog ka, bago ka matulog, sabihin mo, mga anghel, bantayan niyo ako. Matutulog ako. Kahit demonyo, alis. Walang istorbo sa tulog ko. In Jesus' name. Go! Alam mo ba yung ganyang pananalita? Pananalita ng godlike yan, ng Diyos. Walang demonyo istorbo siya sa pagtulog. Eh, pag hindi mo in-exercise yan, gundo ng katawan. Sabi ko, may bili pa ng mga pang muscle. Galing na naman. Okay naman tingnan. Kinagat ng COVID, patay. Magkaunti daw pakinabang exercise. Hindi na masama ang exercise. May kaunti rin pakinabang. Pero sabi niya, pag in-exercise natin, sinanay natin ang ating sarili sa pagiging katulad ng Diyos, pakinabang daw nito sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa buhay ngayon, sa darating pa. Ibig sabihin, bukas makalawa, sunod na taon, kung may third wave, fourth wave, fifth wave, anong pakialam mo doon? Hindi naman siya malapit sa'yo. Para mahusto tayo. Naalala pa lang. Punta tayo sa aklat ng Salmo. Psalm 91. Awit. Psalm 91 ba? Mas maganda o... Nagbabasa ba kayo ng Salmo, mga kapatid? Gusto nyo mabasa ang Salmo at ang Proverbs sa loob ng isang buwan? Gusto nyo pa? Basa na may pangunawa, pagbulay-bulay. Halimbawa, magbasa ka ng Awit chapter 1. Okay? Ang Awit chapter 1, dagdagan mo ng 30. Susunod mo mababasahin sa araw na yan, Psalm 31. Dagdagan mo uli ng 30, Psalm 61. Dagdagan mo ng 30, Psalm 91, and so on. Tapos, samahan mo ng isang araw, isang chapter ng Proverbs. Sa loob ng isang buwan, basa mo lahat yan. Okay? Eh, tulong. Sana magbasa naman tayo. Tingnan natin sa Tagalog. Psalm 91 na, kapatid, ito yung godlike. Katulad ng Diyos. Okay? Dito pa lang, naiprophesy na. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan. Lihim ito. Bakit lihim? Wala nakakalapit ditong madilim. Wala nakakalapit ditong masama. Lihim na dako ng kataas-taasan ito, kapatid. Bakit lihim? Wala nakakaalam nito. Lihim eh. Wala nakakaalam nito na hindi godlike. Ay nanatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Lilim. Alam mo, lilim. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Shadow of the Almighty. Shadow of the Almighty. Ito yung shadow mo. Ito yung shadow ni Pedro ng takbuhan ng mga demonyo. Yung sino makalapit sa kanya? Yung anino niya, tumatakbo sila eh. Ganun ka rin? Para wala naman tayo ng DNA, no? Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Verse 3, surely He shall deliver thee. Tagalogin niya natin. Sapagkat kanyang iligtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Sino daw ang magliligtas sa'yo? Siya. Sino siya? Sino siya? Hindi ba nagkatawang tao na siya? Hindi ba't ang buhay niya ngayon ay ikaw at ikaw ang kanyang buto at laman? Ano man talian mo sa lupa, yan ang tatalian sa langit. Ano ang pakawalan mo sa lupa, yan ang pakawalan sa langit. Sino ngayon itong magpapatubad?
Dahil siya ay nagkatawang tao na siya. Ang isip niya, isipan mo na, kaisipan ni Kristo. Ikaw na ang kapuspusan niya. At dito sa mundo, walang pinakamakapangyarihan dito kundi ang may katawan. Ikaw at ako. So, sino magpapatupad nito? Ikaw, natural. Ngunit i-exercise moral sa pamamagitan ng kaalaman, pag-aaral, no, exercise sa puso, pananalita at gawa. Saka ka maliligtas sa salot. Huwag mo sabihin, Diyos ko, iligtas mo. Noon yun, nung wala ka pang buhay Diyos. Noon yun, kapatid. Ngayon, Kristiyano ka na ba? May buhay Kristo ka ba? Nakapuspusan ng Diyos? Ikaw na ba ang laman, ang buto at laman ni Kristo? Pag nahayag mo yan, nakabalot ka sa kaluwalhatian, secret place of the Most High. At ang shadow mo, kinakatakutan ng mga demonyo. Verse 4, kanyang tatakupan ka ng kanyang mga bagus at sa ilalim ng kanyang mga pakpak manganganlong ka. Ang kanyang katutuhan ay kalasag at baluti. Kalasag, ibig sabihin yan. Kaluwalhatian niya, kapatid. Sino makakalapit yan? Ikaw hindi matatakot sa butan sa gabi at sa panaman na humuhulagpos kung araw. Anong COVID? Wala kang takot. Bakit? Tumatakbo nga siya, tumatalsik siya. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man ng sumisira sa katanghaliang tapat. Pero mo yun. Tapos tutulog-tulog tayo. Tama na yung pasimba-simba lang tayo. Okay na? Magsimba na ako? Ano na, para mo? May alam ka ba? Alam mo ba ito? Asa ka na sa Diyos, nailigtas ka. Ikaw na nga inasahan ng Diyos eh. Sabi niya kung anong talihan mo Diyos sa lupa eh. Asa lang ako sa iyo. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Sinungaling ang Diyos kung hindi totoo ito, kapatid. Pero exercise natin ating paging godlike, paging banal, paging katulad ng Diyos. Dahil pag hindi natin na-exercise, hindi tayo sanay. Tingnan mo, subukin mo mag-dumbbell. May dumbbell ako, may barbell ako dito. Wala lang akong tayo. Lagi, minsan ba. Pag nagda-dumbbell ako mga ganun, 25 counts, 25 counts. Okay. Tapos tumigil ako mga isang linggo. Pagbalik ko na masakit. Naman. Kaya masanay na naman ito mga kaso-kasuan ko. Sige, pagtsaga. Dahil pag hindi ka sanay, tatamarin ka, kapatid. Ha? At mananakit ang katawan mo sa una. Parang ganyan din. Ha? Paano mo sa katuparan? Paano mo sa buhay ito kung hindi ka naman sanay? Kaya magsanay. Sabi niya, 1,000 ay mabuwal sa iyong siping o kaliwa. 10,000 ang sa iyong kanan. May 10,000 na matay sa COVID yan? Sa paligid mo? Ngunit hindi sila lalapit sa iyo. Bakit? Nakabalot ka sa anino, shadow ng kaluwalhatian at nandun ka sa loob na sikreto na kataas-taasan. In Christ. If anyone be in Christ, he's a new creature. Nahayag si Kristo, kaya nahayag ng kaluwalhatian. Ito yun, kapatid. Ikaw ito. Verse 8, iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Bakit gano'n ang Diyos? Naghihiganti sa masama? Alam mo ba na kapag hindi ka nakagat ni COVID, alam mo ba na nagngingit-ngit siya sa takot? Naghiganti ka. Sabi nga sa Hosea, tayo daw ang salot sa kamatayan.
Nabasa mo ba yan? Maya, dana natin. Meron tayong, 7:03 na pa. Tatanungin mo lang daw! Ang nangamatay, hindi sila lalapit sa'yo. Gusto mo ba yung kapatid? Gusto mo ba? Narinig mo na ba sa iyong church yan? Balik ka sa church mo, ha? Sabihin mo, ito pala, yun ang basahin nyo. Nababasa naman ito. Pero akala nila, Diyos ito. Naumasa lang sila sa Diyos. Nagkatawang tao na nga ang Diyos sa iyo, eh. Ikaw na nga inasahan niya, eh. Ano man talihan mo sa lupa, tatalihan siya langit, eh. Ikaw na ito, kapatid. Nakita natin kanina, eh. Kasama kanya na umupo doon sa isang kalangitan, eh. Bakit mo na may asa sa kanya? Ikaw na nga inasahan niya. Kailan tayo magsimula mag-exercise? Magsanay ng kabanalan? Kailan? Gabi-gabi tayo nagsasanay dito. Nakikisama ka ba? Punta nga tayo sa Hosea chapter 13 pala. Dami sana tayong sinulat ko dito. Teka na lang, bukas na lang ulit. No? Isang oras na. Gusto ko lang makita mo ito. Hosea chapter 13. Hosea chapter 13, verse 14. Sa King James Version ko babasahin, ha? Dahil pag sa Tagalog, hindi niya na-translate ng ayon dito sa buod. Hosea chapter 13, gusto ko makita mo kapag na-exercise, nasanay natin ating sarili sa paging godlike, paging Diyos na katauhan, kabanalan. Hindi ka pwede magsanay sa paging katulad ng Diyos kung hindi ka Diyos. Hindi ka lahi ng Diyos. Hindi pwede. Hindi ka pwede magsanay sa kabanalan kung hindi ka banal. Kaya mo sinasanay dahil ganun ka. Okay? Verse 14, Hosea 13, I will ransom them from the power of the grave. Tutubusin ko sila sa kapangyarihan ng libingan. I will redeem them from death. Babawiin ko sila sa kamatayan. O death, I will be thy place. O kamatayan, ako ang iyong salot. O grave, I will be thy destruction. Libingan, ako ang tagapagwasak mo. Ikaw ito, kapatid. Pag na-exercise natin ang ating godlikeness, kabanalan, paging buhay Diyos, sabi ng death, lumayo ka dyan. Sasalutin tayo niya. COVID, alis ka dyan. Baka itapon tayo sa ilang yan. Di tayo makapagdamay na tao. Wawasakin niya ang libingan yan. Wala tayo may ililibing. Sige ka. Umalis kayo dyan! Mga tagalagi yan. Hanap na lang kayo ibang Kristiyano na naniniwala. Sila'y tao lamang. Yun. Yun ating sakmalin. Ikaw ito, kapatid, sabihin mo, I will... I am. Ako ang salot sa kamatayan. Far above every principality and power and might and dominion. Ikaw ito. Higit na mataas sa death. Higit na mataas sa libingan. Higit sa lahat ng kapangyarihan. Mataas ka, kapatid. Pero i-exercise natin ito. Dahil tingnan mo naman kalaban natin, kapatid. Malagay ko naman, alam mo kalaban ngayon. Sino? Kailan tayo mag-exercise? Kailan? Para maging salot ka sa libingan. Pagwasak ka ng libingan, wala nang may lilibing. Sabi ni Kenneth Hagin, for 12 years, nagpastor ako. Wala ni isamang membro na matayan. Bakit? Salot siya sa kamatayan. Winasak niya ang libingan for 12 years na nagpastor siya.
Walang mamamatay sa pamilya mo, sa ministry mo, maging sa kapitbahay mo, kapatid. Pag na-exercise natin ang godliness, godlikeness, kabanalan, buhay Diyos, anong ginagawa natin? Ano ang focus natin? Magising tayo sa gabing ito ulit. Matagal tayo natulog. Dahil sa nakagawian, nakagisnan nating kamalayan at reliyon. Bumalik tayo sa mga churches natin. Hindi pangaral mo ito. Kung hindi matanggap ni pastor, ipanalangin mo lagi. Imaginein mo na matanggap niya. Hindi kailangan si pastor dito. Siya kasi pinakinggan ng tao. Imaginein mo na si pastor. Balikan mo doon. Pastor, pray tayo. Hawakan mo siya. Mag-i-imagine ka. Bilang ikaw ay godlike. At si pastor hindi pa niya alam. Magpulit, magpasalamat ka na kay great I am na ikaw. Salamat at ang pastor ko. Ay na-exercise ang kanyang godlikeness, kabanalan. In Jesus' mighty name, magtyagaan mo. Dahil kailangan mo si pastor. Kailangan niya may pangaral sa pulpito yan. Kung ikaw ang pastor, praise the Lord. Simulan mo na. Okay? Father Almighty, salamat po uli. I hope we have time, but alam namin hindi lahat ay makakuha sa isang salyahan. Ngunit sapat na mayroon kami dapat malaman na dapat namin sanayin ang aming pagiging buhay Diyos. Salamat Ama, great I am, Daddy, Abba. Salamat muli. We give you back again all the glory and the honor and the dominion. Dahil nakatanggap kami ngayon at ibabalik namin sa iyo. Sa pangalan ng aming buhay katuwiran, si Yesu Cristo, nakapuspusan mo. Amen. Salamat po, Holy Spirit, Daddy. Angels of God, thank you guys. We bless you in Jesus' mighty name. Go forth. Tuloy ang trabaho niyo. Salamat. May mga natanggap kayo sa gabing ito. Paulit-ulit man ang pandinig natin. Kasi exercise ito, kapatid. For the perfecting of the saints. Exercise ito. Kung minsan napunan nyo, paulit-ulit ang banal na Espiritu sa atin magsalita. Ganun pa rin. No? Ang past naging future. Ang future ay past. Ganun pa rin. Kailangan natin masanay. Kasi mula ng pagkabata natin, sinanay din tayo araw-araw, oras-oras. Maya, nakita mo yung pagsasanay sa libutan, paligid, ate mo, kuya mo, tatay mo, nanay mo. Hanggang sa umabot tayong edad na ganito, nasanay tayo sa nakagisnan natin. Dapat baliin natin. Sanay-sanay din tayo magmula ngayon sa ating pagiging buhay Diyos. Amen? Guys, huwag magsawa. Okay? Tingnan nyo ng kalaban, namamayagpag. Alright? You have a wonderful evening. I love you. Tandaan mo na. I love you guys. See you tomorrow.